Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang mga pangalan at inilabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila maunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagkaako ni Kristo. Sa pakikipagtagpo ni Moises sa Diyos sa anyo ng naglalagablab na palumpong, tinanong niya kung ano ang pangalan ng Diyos para alam niya ang sasabihin sa Faraon kapag tinanong siya nito. Ito ang naging kasagutan, "Ako siyang umiiral." Sa mas matandang salin, "Ako si ako nga." Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang pinagmulan at batayan ng lahat ng nilikha. Galing sa Diyos ang lahat. Walang nilikhang hindi galing sa Kanya. Sa pangungusap na ito, nakilatis ng mga teologo ang tinatawag nilang "I am" statement. Sa malayang salin, pahayag ng pagkaako. Sinasabi sa pahayag ng pagkaako ang sinaunang pag-iral ng Diyos. Walang pinagmulan at walang katapusan. Bago pa likhain ang sanlibutan, nariyan na ang Diyos sa kanyang pagkaako o sa kanyang natatangi at dakilang kakayahan. Kaya sa pahayag ng pagkaako, nahayag din kung tutuusin ang kanyang pagka-Diyos. Sa Ebanghelyo ngayong linggo ng Mabuting Pastol, may pahayag ng pagkaako si Hesukristo kaugnay ng paglalantad ng Diyos kay Moises. Nakatutok ito sa "Ako siyang pintuan ng mga tupa." Pahayag ito kung sino siya sa kanyang kawan sa dalawang aspeto, bilang pintuan at bilang Diyos. Makikita natin ang ibig sabihin nito kung isa sa isip ang tradisyonal na kulungan ng mga tupa sa Israel noong panahon ni Kristo. Matatagpuan ang mga ito sa mga lugar pastulan malayo sa mga lungsod. Dito tinitipon ang mga tupa sa pagkagat ng dilim, matapos nilang manginain sa mga luntiang damuhan. Isang malawak na espasyo ang kulungan na nalilikiran ng mga pinagpatong-patong na bato bilang proteksyon laban sa mababangis na hayop, mga magnanakaw at malalakas na hangin.
Halos kasing taas lang ng tao ang bakod na ito. Iisa lang ang pintuan para sa mas madali at epektibong pagkontrol ng pagpasok ng mga tupa sa gabi at paglabas naman ng mga ito sa umaga para muling magtungo sa luntiang pastulan. Nang sabihin ni Jesus na, "Ako siyang pintuan ng mga tupa," nahayag na sa pamamagitan lang niya nakapapasok ang sino mang hinirang ng Ama para maging bahagi ng kanyang kawan at mapasailalim ng kanyang proteksyon at pangakong kaligtasan. Ipinakikilala dito ang katangi-tanging papel na kanyang ginagampanan sa kasaysayan ng tao. Kay Jesus lang nagiging posible ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kay Jesus lang makatutulay ang mga tao papunta sa Ama at hindi sa mga nagmamarunong at mga palsong propeta. Kahina-hinala ang motibo ng mga pumapasok sa kawan ng Diyos kung hindi naman nila nayayakap ang diwa ni Jesus at hindi sila sumusunod sa kalooban ng Ama. Siguradong taliwas ang pagkakakilanlan at buhay ng mga ito. Kasamaan at hindi kabutihan ang dadalhin nila. Si Jesus ang pinto, si Jesus ang daan, walang iba pa.